Pero before that, pag sculptor ba, kailangan talaga malaki yung muscles? Oo, kailangan. Feel ko kailangan eh. Tulad nga ng sabi ni late Napoleon Abueva, di ba? Kapag sculptor ka, kailangan encompass ka ng different discipline. Pwede magiging karpintero ka, magiging welder ka, laborer ka, kumbaga. So, kailangan mo yun eh, yung mga skills na ganun. Kumbaga, yun yung requirement para maging sculptor ka. Though, pwede rin naman sa panahon ngayon, madali na maging sculptor, ipiprint mo na lang, tapos 3D print na lang yan. Sculptor ka na nun. Yun nga eh, yung requirement maging sculptor, minsan kailangan mong physically exerting siya, more on physical. Though mentally nakadrain din siya dahil iisipin marami rin mga complex na processes na medyo kailangan mong gawin. Minsan kapag mali lang isang process mo, nagkakaskade siya, mali yung magiging outcome mo. So medyo para kang nagbe-bake ng cake. Iba yung baking, di ba, sa cooking. Di ba kapag baking, kailangan tama yung ratio mo ng ganito, tama yung process mo ng ganito. Kundi mag-iiba yung outcome ng ano. So parang more on tama dapat yung steps mo. Kailangan ko rumakit. So kasi syempre, nung college ako rin naghahanap ng paraan pambayad ng tuition ko. So kailangan ko rumakit eh. Alam mo yung baon ko nga lang dati nung college ako, 80 pesos, parang ganun. Kasama na pamasahe ko. Wala pa yung mga art materials ko. So kailangan ko gumawa ng paraan para at least cover my expenses. Magastos kasi mag-fine arts. Kapag nag-fine arts kapag ng college, para kang nag-medicine. Kasi dami yung mga materials na gagamitin. I can geek out about sa mga gantong skill, sa mga gantong mga techniques, sa materials, buong maghapon. Masaya siyang pag-usapan, lalo na yung animation, ganyan-ganyan. Mahilig ako mag-share ng kung anong natutunan ko or ako natutunan ko sa sarili ko na processes. So ako, I can geek out about materials all day. So, this is the first episode after the mid-season break. And we are here, special treat. We have two guests. Si Carlo De Laza and his baby boy, si Cholo Bear. Andito siya, mamaya pakita. Para hindi mo na siya magulo. Ayun, hello Pads. Ayun, so start tayo, So, yung previous episodes na, yung previous 13 episodes ng Studio Maya Art Podcast, we interviewed a gallery owner, a collector, collaborations with writers and mga writer na nagpipinta, and the rest of it na is about visual arts. I mean, everything is about visual arts, pero yung the rest na in-interview artist, mga painters. So, ikaw yung first sculptor na feature ng Studio Maya. Pero before we get into that, and we will also be promoting our show sa Art Cube sa June 6 ba? Tama, no? June 6? Wait, I'll check my calendar. Alam mo, June 6 yun eh. June 6. Yeah, June 6 kasi I was thinking June 4 yun yung ingress natin eh. So we are promoting a show din, yung collective namin ni Carlo, yung Saysay Collective. We will be having a show sa June 6 and we will be talking about that show in detail at the latter parts of this podcast. So before anything, question is, what makes you paint? Paint or sculpt? What makes you make art? Make art. Hello. Ako, siguro sa ngayon, sa panahon ngayon, kailangan ko kumita eh. So, joke lang. Yun yung motivation ko ngayon eh. Pero hindi naman, side note. What makes me, siguro tanggal stress or release siya. Most days, hindi naman din ako nag-art. Nakatambay lang din naman ako. Nagmumotor. Kasama ko yung aso ko, nilalaro ko. Pero creative outlet ko eh, pag-create eh. So mostly hindi naman sculpture na pang show yung ginagawa ko. Minsan may mga sculptures na pang racket or sculptures na pang sarili lang. Minsan nagbubuting-ting lang ako kung ano yung sa tingin. Nag-experiment ako ng mga materials na pwedeng gamitin, ganun. Tiyatry ko mag-create ng mga bagay na kakaiba, or tiyatry ko
discover ng bagong material or bagong style. Kasi parang medyo nag-evolve pa rin naman ako as an artist. So, hindi pa ako stuck sa isang routine or hindi pa ako stuck sa isang process. So, gusto ko kasama sa development ko yung pag-discover pa rin ng mga style, ay yung bagong mga medium or bagong mga art style or techniques. Kasi parang yun yung pinaka-drive ko talaga sa paggawa. Yung parang, uy, may bago akong natutunan. Kasi kapag gusto ko siya apply sa bago kong sculpture, yun. Parang yun yung yun yung ever since ganun ako natuto sa trial and error. Maraming mga mistakes pero ang dami kong natutunan sa mga process, ganun, sa mga techniques ko, ganun. Ayun. Hihimayin natin yan later on. Ay, sige. Kasi gusto ko pag-usapan yung material Sige. kung paano siya nagiging the end itself Di ba? So, may himayin natin. For now, curious lang muna ako. More background questions lang muna. Paano ka napadpad sa art world? Pinangako na ba yan since childhood? Hindi, actually hindi. Growing up, inclined ako growing up sa art kasi yung parang yung family namin, feel ko yung direction din naman ng family namin towards art. Kasi yung mom ko, siya dati, designer siya ng Design Center of the Philippines back then nung malakas pa export during the first Marcos Senior time. Tapos nag-work sila ng dad ko to create a company na naggawa ng mga export products tsaka mga kusina, modular kitchen. So yung mom ko, she graduated fine arts. So sa College of the Holy Spirit. So siya, parang yung pagiging artist, kumbaga, yung inclination namin sa art, parang napasa rin namin sa magulang namin. So yung bahay namin, sa 6 kami magkakapatid, di ba? Yung panganay kong kuya, siya, artist din. Mostly sa digital cartoon siya nag-work. Tapos the rest yung ibang mga kapatid ko, isang kuya ko, nag-try din in medal with art, 3D graphics. Tapos isang ate ko sa literature, isang ate ko naman sa nag-industrial design sa UP. So ako, nag-fine arts. At isang kapatid ko, martial arts. So parang iba-ibang field of arts yung buong family namin. Kaya pero rin yan, parang ang disadvantage yan kasi yung bahay namin dahil maraming artist. Parang workshop yung bahay namin kasi never naging malinis. Laging magulo. So parang lumaki ako na never ko nakita yung bahay namin na malinis. Laging para siyang studio. Kasi yung tatay ko rin, siya, carpenter, woodworker. Although veterinarian siya dati. Since nagtayo sila ng business ng mom ko. Woodworker siya. So, yung bahay namin puro mga sodas, mga machines, mga tools. So yung craft, growing up, natutunan ko sa mother ko, pati sa father ko yung craft. Pero hindi pa ako sa direction ng art, more on, natutunan ko lang naman yung paano yung carpentry, ano yung ginagawa. Kasi nag-i-assistant ako ng tatay ko growing up sa shop So ako yung niya, parang laborer niya. Libreng laborer. Minsan may bayad. Parang ako yung laborer ng tatay ko. So, dun ko natutunan din. Pero hindi pa towards art. Medyo later on na yun siguro nung nag-college ako. Pero nung high school ako, nagdo-drawing. Kapag bata ka tapos medyo may incline ka sa art, mahilig ka mag-drawing. Siguro yung mga una kong mga drawing, pinakaunang commission work ko, siguro 12 years old ako. Yung kapitbahay namin, nagpa-drawing siya ng text ni Goku. Mga text. Pinadrawing siya ng text ni Goku sa papel, sa isang short bond paper. Tapos binayaran niya ako na parang 50 pesos ata, ganun. So, syempre, kumagat ako doon. Ang ganda ng drawing ko, kuha ko. High school. Oo, hindi. 12 years old, grade 6. Grade 6 pa ako ganun or mga grade 5 parang ganun. Yun yung pinakaunang commission ko sa buong buhay ko. Drawing ng text ng kapitbahay ni Goku, ganun. Tapos eventually, nung high school,
mahilig ako magpunta sa National Bookstore eh. Kung alam niyo, familiar kayo yung how to draw manga sa mga National Bookstore. Mahilig ako magbasa-basa sa National Bookstore. Kasi parang gusto ko rin gumawa ng comics eh. Nakikita ko, ang ganda ng art style nito ah. Nahilig ko. Siyempre, bata ka, mahilig ka manonood ng anime, ganyan-ganyan. So gusto ko siya gayahin yung art style niya. Try ko gumawa ng comics. Parang personal lang. Parang gusto ko mag-ganon-ganon. Pero pangit ako mag-drawing eh. Hindi ko kaya yung stylized na drawing is parang tinatry ko pero hindi eh. Naging ano rin ako sa school namin, parang editorial cartooning. Though hindi ako, yung drawing style ko hindi siya bagay sa cartooning eh. Pero well, tinatry ko pa rin mag-drawing, ganyan. So yun, nag-graduate ako ng high school. After that, hindi pa ako nag-college eh. After high school, hindi ka nag-college? Hindi nag-college. Ginawa mo? After high school, sabi ng nanay ko parang gusto niya ma-exercise yung parang fine motor skills ko. Kasi parang hindi pang ano eh, kumbaga hindi pa sculpture yung direction ganun. Pero alam ng nanay ko parang pwede ako mag-fine arts. Alam niyang hindi ako mag-architecture kasi bobo ako sa math eh. Ganun talaga. So alam ng nanay ko direction ko art. So parang hindi ako nag-college agad after graduating. Tinry ko nag-exam ako sa UST. Pumasa ako. Ang in-enroll ko, gusto ko sanang pasukin nun industrial design sa UST. So nag-exam ako. Pumasa ako. Although wala pa akong pan-tuition nun. Gusto sana mag-LOA agad. Nag-industrial design ka? Yun yung first time? Yung first choice ko sa UST. Pero hindi ako nag-enroll doon. Hindi ako nag-UP, hindi ako nag-UPCAT. Hindi ka nag-UPCAT? Hindi ako nag-UPCAT, Oo. So nangyari, after graduating high school, enroll ako ng mom ko sa isang vocational course na fine jewelry making sa Marikina. Under siya ng DTI na SIDA, National Cottage Industries Development Authority ata. So meron sila fine jewelry making. It's a 12-month course, pero 6 months lang kinuha ko eh. Kumbaga, yung 6-month course, yung basic jewelry making, tapos yung another 6 months, yung parang upscale jewelry making na parang mass production ganun. So yung first 6 months ko fine jewelry making ako. So tinuruan kami paano magtunaw ng metals, magawa ng alloy, mag-craft ng mga jewelry, mag-solder, etc. So parang first time ko yun na gumawa ng ganun at na-enjoy ko yun kasi parang masaya siya eh. Nag-create ka ng something out of raw material which is yung metal, tutunawin namin, tapos gagawin namin mga ingot, gagawin mga wire, tapos yung wire magiging chain or magiging mga bangle. Yung parang sobrang kakaiba siya para sa experience na feel ko medyo rin naman sa short span of time na yun. Ang magandang skill nga siya na natutunan. Although may background din naman ako since sa carpentry yung tatay ko. So may mga background na ako how to use tools and everything. So, pero ito dahil nga technically, fine jewelry, siya eh. Sculpture siya in a way kasi small scale siya, ganun. Pero sculpture siya. So, yun yung parang pinakaunang, bukod sa carpentry na natutunan ko, ito na yung pinakaunang pumasok na ako sa world ng parang sculpture making from jewelry. So, after that, nag-enroll ako sa Fine Arts sa Kalayaan College na 1 taon. So, fine arts doon. Fine arts doon. Parang major in painting ata. Minor in Viscom ata. Parang gano'n. So this was after the jewelry making vocational courses? After nung. Kasi parang nakatenga lang din ako. Try ko gumagawa sa bahay. Anyway, nag-fine arts ako sa Kalayaan College. Back then, yung Kalayaan College, kung di sila familiar sa Kalayaan College, isang maliit na eskwelahan dati sa Marikina, tapos lumipat sa Betigo Belmonte. Na dati yung mga professors galing UP, tsaka yung pinaka parang director nila, yung president, si Jose Bueva, yung kapatid ng national artist si Napoleon Bueva. After ng Kalayaan College, 1 year ako sa Kalayaan College, nag-stop ako eh. Kasi medyo kami sa, kumbaga income-wise, yung family ko medyo naghahanap ng ibang source of income. So nag-stop ako doon. So may utang ako. Hindi ako agad ako nakapag second year ata.
Kasi may utang din. Kasi mahal ang Kalayaan College, technically private school yun eh. So mahal yung tuition doon. So I opt for transfer sa UP. Kasi yung ate ko back 2008, nag-start siya mag-enroll sa UP. Sa fine arts din siya, ate ko. Nag-fine arts siya, industrial design sa UP. Pinupush ako ng sister ko pumasok ng UP, mag-college sa UP. Mag-TDT, mag-talent test sa UP. Tapos, makapasok ng UP. Kasi ayaw niya, nag-stop nga ako ng isang taon. Nakatenga lang ako sa bahay. So gusto niya akong mag-enroll sa UP. So ako, sige, dahil ang kulit mo, sige, mag-exam ako, mag-talent test ako, yan. So nakapasa ako ng talent test. Pero yung before, gusto ko talaga mag-industrial design kasi parang mas ako yung creative yung pagiging creative ko medyo on the problem solving part. Mas gusto ko yung paano siya isa-solve tong problema na to, how to create this, ganyan. Hindi pa siya yung, kumbaga, hindi ako yung tipo ng artist na sobrang artistic expression, kumbaga. Mostly sa problem solving, ganun. Feel ko, sa design talaga ako Pero back then kasi nasa industrial design na yung sister ko. So ayokong makita yung pagmumukha niya sa college. Ayoko makita yung pagmumukha niya sa college. So kailangan, sabi ko, ano pa pwede kong enroll dito? Ay, may sculpture yung UP. So may sculpture na lang ako kasi ayoko mag-industrial design Ayoko makita yung ate ko dun sa industrial design. So nag-TDT ako sa Studio Arts. So yung TDT is yung talent determination test ng UP. So nag-TDT ako. So yung course yung major na kinuha ko, sculpture. So, kala ko naman, dahil sculpture, marami rin kami mga sculpture. Ended up na isang class lang pala yung painting, pati sculpture. So, parang studio arts. Parang ilan lang kami na sculpture doon, parang 3 ata sa class na sculpture major. Ayun. Kasi yung buong curriculum ng sculpture, ewan ko ngayon kung medyo maayos na yung curriculum ng sculpture sa UP Diliman. Pero before, foundation courses, foundation yung mga foundation curriculum na ata. First 2 years, first year, second year. Then third year, fourth year, doon na pumapasok yung major in painting ka, mostly focus na sa painting, or major in sculpture, focus sa sculpture yung curriculum. Pero yung classes mo parehas pa rin. Parehas pa rin. Pero yung kumbaga paano ko tinuturuan ng prof, since onti lang kami, sama-sama na sa painting pati sculpture. Pero mostly yung direction na lang, nakadepende na doon sa estudyante yung direction na pupuntahan nila. So maraming mga sculpture major students na nag-shift din sa painting. Eventually, nung graduate ako ng sculpture sa UP Diliman, ako lang yung nagmarcha na tinawag major in sculpture, Carlo de Lazat. Wala na, ako lang. Pag tinignan mo nga yung graduation rites na handbook, ako lang yung isang linya lang ako sa major in sculpture, ako lang. Sa buong College of Fine Arts. Tapos eventually after nung graduate kami, doon ay pumasok, nagkaroon na maraming mga professor na may background sa sculpture na pumasok sa Diliman. Sila Toy Miimaw, marami pumasok na sculpture profs. Pero yung kumbaga education ko as a sculptor sa UP, andyan Bob Fileo, Roberto Fileo, si Sir Abaya. Sila yung mga naging advisor ka, mentor ko dun sa UP. Na alam ko naman yung trabaho nila medyo in a way sculptural at medyo theory yun. So yun yung so after nun yun. Ayun yung pinaka background ko siguro. Yun yung from graduating UP Fine Arts. Ibang journey na yung sumunod Para sa akin parang after graduating college, ibang world na yung mundo ng pagiging professional artist sa pagiging estudyante. Kasi pag estudyante ka, ang dali ng buhay mo I mean, plates lang na may isipin mo. Dali ka rumakit. Estudyante nga ako, ang dami kong racket 50% ng student life ko, hindi ACADS puro racket, puro mga extracurricular
na activities. Babalikan natin yan. Ah. Kasi ibang usapin yung racket. And, diba? Ibang usapin yung tunay na real world, yung art practice. Oo. Pero before that, pag sculptor ba, kailangan talaga malaki yung muscles? Oo, kailangan. Feel ko kailangan eh. Yeah. Feel ko kailangan eh. Kasi nga tulad nga ng sabi ni yung late Napoleon Abueva, di ba? Kapag sculptor ka, kailangan encompass ka ng different discipline. Pwede magiging karpintero ka, magiging welder ka, laborer ka, kumbaga. So, kailangan mo yan eh, yung mga skills na ganun. Kumbaga, yun yung requirement para maging sculptor ka. Though, pwede rin naman, sa panahon ngayon, madali na maging sculptor, ipiprint mo na lang, tapos 3D print na lang yan. Sculptor ka na nun. Di ba? Pero, yun nga eh, yung requirement maging sculptor, minsan kailangan mong physically exerting siya, more on physical. Though, mentally, nakadrain din siya dahil iisipin, marami rin mga complex na mga processes na medyo kailangan mong gawin. Minsan kapag mali lang isang process mo, nagkakaskade siya, mali yung magiging outcome mo. So medyo para kang nagbe-bake ng cake. Kasi kailangan iba yung baking, 'di ba, sa cooking. 'Di ba kapag baking kailangan tama yung ratio mo ng ganito, tama yung process mo ng ganito. Kundi mag-iiba yung outcome ng So parang more on medyo siya. Yan, tama dapat yung steps mo. Yan. So, marami na ako nakausap na artist and yung usual naman na pinag-uusapan pag nagiinuman or alam mo yung mga casual conversations is essentially yung proseso eh. Pero I like to dig deeper kaya kung nga ito ginawa yung podcast. Sige, tama. Oo, so makakatulong sa mga natin. yeah, Viewers. So, kasi wala naman nag-guide sa atin eh. Even if you go through formal schooling, wala naman talagang any formula to do that eh. Unlike yung mga math courses, di ba, na may mga certain na talaga lang, pag sinundan mo lang ito yung makakating mo and stuff, di ba? Kasi may mga professional ladder siya talaga sila. Yung buong art scene, visual arts at least, I can't talk for the other art disciplines. Pero talaga trial and error siya eh. So, yung mga nakausap kong mga artist, very, very important yung upbringing sa resulta ng art na linalabas nila. Like, for example, ikaw, I didn't know na napaka-unconventional nung upbringing sa'yo. Na you were, at an early stage pa lang, exposed ka na dun sa carpentry work, and then pina-jewelry making ka ng airmats mo. Diba? I thought these are things na you do on the side. Pero you went through this pala, and hindi as if ginusto mo siya. I mean, syempre, ginusto mo siya eventually, diba? Pero it was something na may external force na like kumari sa fine arts, kung hindi industrial design yung ate mo, industrial design ako ngayon, di ba? Sa industrial design ka ngayon. So dun sa proseso mo in terms of being obsessed with medium, kasi you explained din you shared na yung drive mo comes from getting hold of the medium, of the raw material and manipulating it, and then making a lot of mistakes before you finally understand na ito yung form na gustong lumabas doon sa medium na minamanipulate mo. So ano sa tingin mo yung obsession mo with that tactile medyo parang siguro ko na rin yung nung college ako, kwento ko na rin din. Nung college ako, mahilig ako sumali. Well, yung mga art competitions mamaya yan. Mahilig ako sa mga art competitions. At the same time, mahilig din ako rumakit. So, kumbaga yung medium na ginagamit ko ngayon, self-taught yun. Kumbaga, sarili kong aral. Kasi nung college, discourage kami gumamit ng mga polymers sa school. Which is weird kasi sa fine arts ako, sa UP kami, di ba? Pero ng mga prof, discourage kami gumamit ng mga resin, mga though gusto namin siya matutunan. So pero kailangan ituro sa amin ng ibang mga tao, ganyan, or may mga ini-invite yung mga prof na ibang artist na ituro yung mold making, yung Bakit siya discouraged? Kasi
para sa ibang mga professors, hazardous kasi yung material. Which is naiintindihan ko naman na hazardous yung material, pero dapat yung mga ganon, yung mga hazard, tinuturo din syempre sa mga estudyante. Kasi lahat naman ng medium na ginagamit natin may certain hazard eh. Kahit oil paints, di ba? In the long run, hazardous naman talaga siya sa katawan. Pero kailangan mo syempre ituro sa estudyante yung hazards din ng material. Which is, ako, natutunan ko na din on the way. So, well, may mga nag-demo sa amin of how to use this material and that. Pero, mas matututunan mo siya kung gagamitin mo siya practical. So, may time na kailangan ko rumakit. So, kasi syempre, nung college ako rin naghahanap ng paraan pambayad ng tuition ko. So, kailangan ko rumakit eh. So, kailangan ko ng, alam mo yung baon ko nga lang dati nung college ako, 80 pesos, parang ganun. Kasama na pamasahe ko. Kasama na pagkain ko, ganun. Wala pa yung mga art materials ko. So, kailangan ko gumawa ng paraan para at least to cover my expenses. Magastos kasi mag-fine arts. Para kang, kapag nag-fine arts kapag ng college, para kang nag-medicine. Kasi dami yung mga materials na gagamitin. Ayun. So, kailangan ko rumakit. So, may unang beses na may nakuha akong racket na kailangan ko mag-cast ng isang parang statuette for an alumni homecoming ng UPIS. So, kinuha ko yung racket na yun. Pero wala pa akong experience in mold making, using resin as material, ganyan. Pero lakas ng loob. Lakas ng loob. Tapos nagtanong-tanong ako sa mga prof na sa college na alam kong may experience, may background dun. Pero mostly parang YouTube din. Marami akong mistakes, magastos yung mistakes kasi. Pero mostly, natutunan ko siya sa pag-observe sa material, how it reacts sa ginagamit ko. Eventually, nako-correct ko yung sarili ko. Yung maganda kasi parang kapag natutunan, kapag ginawa mo tong ganito, mali siya. So, dapat adjust mo na onte. So, yung experience na yun, hindi siya nawawala sa akin. Madali siyang na-improve ko yung work ko, na-improve ko yung skill. Kumbaga, although hindi siya mabilis sa proseso, pero yung proseso, kumbaga, nagiging innate na sa akin. Kumbaga, okay, kapag ganito, ganyan, ganito dapat, ganyan. Parang gano'n. Medyo, mas natutunan ko siya. Mas na-instill sa akin, hindi ko siya nakakalimutan. Mas na-apply ko siya sa iba't ibang mga bagay. So, doon nagsimula yun nung nag-rumakit ako. So, na-apply ko siya. Eventually, successful. Just doon ko na realize na, oo nga, yung material na to medyo hazardous din siya. So, kailangan respeto sa paggamit ng materials. Kasi resin, medyo mabaho siya. So, kailangan nakamask ka, nakagloves ka. So, nagkaroon ako ng deep understanding doon sa how to use the material in a way na kailangan safe ka din dapat kapag gamitin yung material. So, dapat nasa ventilated na or dapat open air yung yung paggagawan mo. So, kasama doon sa understanding ng material, yung respect na parang alam mo respect na hazardous yung material na dapat alam mo paano siya gamitin safely kasi syempre pangalaga mo rin sarili mo, di ba? That's material. So yun, doon pinaka nagsimula yung pag-understand ko sa paggamit ko ng materials. Eventually, trial and error na siya all throughout. Different processes. Mostly nagre-research na rin ako. Internet. Tapos, since yung material ginagamit ko, industrial material siya, yung mga forums na nababasa ko, hindi lang siya sa art making, yung mga boat buildings, sa mga surfboard making, yung mga ganon. So, yung same material pa rin, na-apply siya sa iba't ibang mga industry. Tinry ko rin dati gumawa ko surfboard or gumawa ko ng mga skimboard or ano yung resin? Fiberglass. Fiberglass. So, parang ina-apply ko yung natutunan ko. Okay, how I can manipulate the medium na iba't ibang mga forms. So, mas naiintindihan ko siya eventually. Paano siya paano i-combine yung organic materials sa ganito, paano siya mag-stick. So, parang yung knowledge na natutunan ko from
college ako at even before sa skills na natutunan ko sa father ko. Natutunan ko sa college, tas yung mga racket ko. Parang ano siya kino-combine ko siya. Well, ano na siya, na-combine siya, nagamit ko siya side by side. Oo. Ayun. Kasi I've seen your work, So, nakita ko na yung work mo na you work with metals, na winild mo and inano mo siya. And nakita ko na yung works mo with resin, and nakita ko rin yung works mo with marble, with clay, tapos ano pa yung isang nakita? Yung cement. So, even wood. Yung nasa linangan tayo, wood yung ginamit mo doon, kinumbine mo with epoxy cement, di ba? So, alin doon, two-pronged questions to. Ito yung first one. Alin doon yung pinaka-komportable ka? Sa ngayon, feel ko pinaka-komportable ako sa casting, which is casting paggawa ng molde at pag-create yun yung casting process. Yung pinaka feel ko dahil ilang mahigit dekada ko na rin siyang ginagawa. Yun yung pinaka-komportable ko. Kaya ko siya gawin nang hindi siya nag-iisip. Kumbaga, hindi ko na kaya siya isipin yung process na yun. So explain mo nga, yung casting is gumagawa ka muna ng clay. So kung itong work mo. So paano yung start mo niyan and paano siya paano nagkakaroon ng kulay na? Ito, siya, nagsimula siya from clay body. Usually, either it's a oil-based clay or water-based clay like mga terracotta, ganun, or stoneware. Sculpt ko na siya. Build up lang how you sculpt. Parang bata ka nag-play dough ka lang, di ba? So, nasa-sculpt ko lang siya. Build up. Tapos kapag nakuha ko na yung pinaka gusto ko, okay na to para sa akin. Gagawa ko siya ng molde para maging permanent yung sculpture. Para maging yung clay material mo, magiging ibang material. Kumbaga, so okay na ako, na-sculpt ko na siya sa clay. Gagawa ko siya ng molde. Minsan using silicone, or minsan using epoxy, or using plaster of Paris. So, nagdedepende yung molde ko, yung material ng mold ko, depende sa din yung output ko. So, marami kasing iba-ibang klaseng molde na pwedeng gamitin . So, kung magbigay ka ng certain example, certain project. This one, siguro 2. Sige. 2 or 3. This one, silicone yung ginamit ko. Silicone RTV. Para siyang rubber mold. Safe siya for resin. Since resin yung gusto kong output. So, sa casting, kung ano yung output na gusto mong mangyari, nag-vary yung molde mo. So, since gusto ko makuha yung roughness ng work, yung details niya, gusto kong ma-capture yung impression na yan as is, silicone ka talaga gamitin ko para safe, maganda yung impression, makuha niya yung impression, maganda yung kalalabasan. At maganda, since resin bubuhos ko, okay din yung magiging niyan, yung cast niya. Kapag mga naman, kunyari, mga live casting, like kailangan ko i-cast yung braso ko or yung mukha ko, usually pinaka madaling gamitin dyan, like yung plaster bandage, yung ginagamit sa mga kapag napilayan tayo, may nalalagay na plaster of Paris siya na may parang benda. Usually yun, ginagamit sa mukha. Or alginate. So alginate is a material na ginagamit pang kuha na impression ng ngipin natin para gawa ng postizo, gano'n. Pandentista. Ginagamit din siya as molding material. So mostly yung mga ganun like alginate, plaster bandage, ginagamit medical supplies siya pero applicable siya sa this is what I'm talking about na it doesn't, alam mo yun, parang pag inisip kasi ng mga tao na art, pupunta sa art store. Hindi, di ba? Hindi. Yung brushes ko galing hardware di ba? Ako, since nga dahil carpentry yung lumaki ako sa father ko, carpentry, yung hardware, toy store para sa akin ang hardware. Exactly. Yes. Pag pumasok ka sa loob ng hardware, hindi nakikita ng mga tao like yung mga glue, yung mga epoxy. Nakikita nila yan as industrial material. Pero para sa isang artist, lahat yan
art materials. Lahat yan, art materials. Pumasok ka sa med. Yung mga ginagamit ko sa art making ko, kinukuha ko sa mga medical supplies, sa hardware, even sa mga baking supplies, may mga molde, mga panghalo. Lahat yan, art. Mas marami ako materials sa binibili, hindi sa art supplies, kumbaga sa ibang mga suppliers, di ba? Art supplies siguro mga pintura lang, pero karamihan, mostly mga materials na bibili ko hindi sa art supplies, like yung mga resin, yan, so mga supplier talaga siya ng mga resin, so yun. So depende sa kung anong kailangan mong gawin. Yung kaya mold making ko or yung cast na kailangan kong gawin, nag-vary siya kung baga ano yung kailangan ko. Siyempre since sa life casting, kailangan safe sa balat, syempre. Hindi ka pwede mag-silicone RTV na ginagamit ko. Though may mga RTV silicone na safe sa balat, pero mas expensive. Pero kapag gagamitin one-time use lang naman, mas economical na gumamit ng ng plaster bandage pati or alginate. Tapos mas maganda rin naman impression makukuha mo doon. Though hindi ka pwede mag-resin sa alginate. Though sa plaster bandage pwede. Pero yung nag-vary din kasi yung quality ng casts. Casts yung yung pinupull mo out of the mold. So nag-vary din yung quality ng cast mo, depende dun sa kano ka mahal din yung molding material mo. Though pwede kung kaya rin, pwede mong gamitin silicone sa lahat ng bagay na Pwede ka silicone kahit ano. Pero syempre yung katapat nun, yung cost ng material, di ba? Kung hindi mo naman siya gagamitin, sayang, hindi mo siya gagamitin in multiple casts. Sayang din naman yung ba't ka bibili ng silicone kung pwede naman ibang alternative na material. So, yun. So, nag-vary yung mold mo sa yung output mo dun sa paggawa ng sculpture, yan. So, second part, I mean, syempre we can go on and on with that. I can geek out about sa mga gantong skill, sa mga gantong mga techniques, sa materials, buong maghapon. May isang friend ako na kasama ko sa tuklas, si Makoy Gonzalez. Parehas kami ng materials na ginagamit, yung mga cast marble or resin. So, first time namin nag-meet, nasa taxi pa lang kami. Yun lang yung pinag-usapan namin buong maghapon na ano yung materials na ginagamit namin, techniques namin. Nag-share kami ng materials kasi masaya siyang pag-usapan, lalo na yung animation, ganyan-ganyan. Ako mahilig ako mag-share ng kung anong natutunan ko or ako natutunan ko sa sarili ko na processes. So ako, I can geek out about materials all day. Natin yan, iti-temper natin kasi we have limited naman here. Pag humaba to masyado, aking rin. So, and I don't think naman this is the last time we'll be talking sa podcast. So, yung second question dun sa, yung follow-up question dun sa material obsession mo is, paano mo siya nako-convert into concepts? Kasi syempre hindi naman pwedeng pag mag-show ka, kung may mga tema din yung mga shows, di ba? Like, yung upcoming show natin, yung sa Art Cube, which we'll be discussing in detail, So, how do you translate those into conceptual works? Una sa lahat, medyo material nga, di ba? Like, contemporary art ngayon is about how we manipulate material para pumasok sa concept ng work. Una, sometimes yung may ibang mga works ko, visual sila in a way na I disregard, minsan hindi ko na inaano yung masyadong nilagyan diin yung material din kasi gusto ko siyang tingnan as something, a visual piece. Pero sometimes it calls na kailangan ko rin gumamit ng material na para pumasok sa isang tema or kung ano yung gusto ko siyang palabasin sa concept ko. Since nga yung ang maganda rin sa material na ginagamit ko, pliable siya. I mean, plastic enough siya na kaya mong gumawa ng kahit anong shape. You can combine it with other materials, organic and inorganic materials na pwede rin umangkop. Like you can use like sawdust or like wood or cement or
other materials na yung combination na kaya pa rin niyang maging plastic enough to create yung form na hinahabol mo, ganun. So, pero using other materials like wood, combining with what I used to make na mga polymer materials, pwede pa rin naman siya, nag-work pa rin naman siya. Para pumasok sa concept, depende sa kailangan kong gawin. Ayun, so medyo nag-adjust din naman ako kung ano yung kailangan. Depende rin sa, syempre, ano yung concept, ano yung need. Yun nga, katulad nga sinabi ko kanina, kaya ako sobrang komportable ko dun sa casting kasi dahil alam ko na yung advantage and disadvantage ng material, I can use it sa advantage ko. So, kunyari, I can use a metal part or a wood, combining it sa ibang mga sa ibang mga polymer materials. So, ayun. Siguro, gamit ako ng example. Nag-exhibit tayo sa Punlaan last year. Yung launch na collective natin. So, yung konsepto mo noon, kasi during that time, yun yung kasagsagan ng flood control. And yung konsepto mo was to make yung buaya. Diba? So, yung material was very instrumental in creating that concept, diba? Can you run us through that? May isang palanggana na puno ng maputik na tubig. Tapos may lumulutang na isang concrete na crocodile, ganun. Tapos may nakita kasi akong video. Sino? Nakalimutan ko. Slater yung ata yun or something. Kasi yung material na ginamit ko, ano siya? Anong tawag dito? Yung concrete na Anong tawag dito? Nawala sa isip ko. Yung lumulutang na concrete. Kasi di ba pag concrete, lumulubog yan sa tubig. Oo. Anong tawag dito? Isang material siya na parang siyang hollow block na may hangin sa loob. Yung tawag, nakalimutan ko yung tawag. So, na-realize ko, ang ganda niya i-carve. Tapos since nakita ko sa video niya na pwede, dahil porous, dahil yung aerated concrete nga. AAC block yun, aerated concrete. Dahil aerated siya, mayroon siyang hangin sa loob. So, lutang siya sa tubig. Sabi ko, okay to Tapos, ang dali niya i-carve na parang, yung ginamit ko nga yung pag-carve sa kanya, parang carving tool lang na pang clay. So, ang dali niya i-carve. So, okay. So, malambot siya? Hindi siya malambot. Concrete siya Pero, hindi mo siya kailangan itik-tik. Hindi. Kaya mo siya i-carve o kitin. Pwede mo siya gamitin, kahit sino pwede niyang gamitin. Pero parang wala pang gumagamit siya kasi since construction material siya Pero ang ganda niya i-carve kasi since siya, parang porous siya. So, nag-reaction, madali siyang ukit-ukitin. Sabi ko, okay to mag-carve kaya ako ng buhaya dito, tapos lagay ko sa tubig, tapos lumulutang naman siya, di ba? Sabi ko nga, ang title nga ng work na Crocodiles Do Float on Floodwaters nga, kasi about sa Tapos ang lang, kasi yung material ko doon is concrete, tapos lumulutang siya. So, parang gano'n. So, ang ganda siya ng play of materials. Wala lang, ang ganda para doon sa concept ng work ko na yan. Lumubog nga. Actually, yung concrete na yun, lumubog din siya dahil nasaturate din siya ng tubig. Na-realize kaya hindi pala siya sobrang, since porous pala siya, papasukan lang din pala siya ng tubig. So, parang sana sinil ko pa yung material. So, pwede ko siya gawin ulit na mas maganda. Pero doon ko yung combination ng material, pati yung skill, doon nakapag-carve din naman ako. Alam ko rin kung ano yung gagawin. So, yun, nilalaro ko lang din naman yung paggamit ng materials. When I floated the idea of this art podcast, a lot of friends were asking how they could support. The easiest way is to hit the subscribe button. It's free, it's just one click, but it would do wonders for Studio Maya. So please, subscribe, and we will work very, very hard in improving our set. Thank you. Diba, I mean, you've been part of residencies din and you've also won contests. I think yung Shell, nanalo ka sa Shell a few times, diba? And yung Metro Bank. So, since nakafocus ka on material and yung mga contests, diba, kailangan meron siyang konsepto. Babalik tayo dun sa last question natin in terms of concept. Paano yung process mo in creating a contest piece? Sige, random natin to. Pinakaunang sinalihan ko nung college ako na
art competition is Shell National Student of Art Competition. Tapos, back then, 2 entry pinasa ko eh. Isang painting. Kasi pwede ka magpasa ng 2 piece eh. Isang painting, tapos isang sculpture. Nanalo ako, nakapasok na finalist yung painting ko. Tapos yung sculpture hindi. So, sa Shell? Sa Shell. First year ako na to, first year. Napasok siya finalist. First year UP? Kalayaan? Sa UP. UP. Nakapasok na finalist yung painting ko. So, parang tuwa ako yung painting. Pero gusto kong manalo yung sculpture. Since sculpture major ako eh. Bakit kailangan painting, di ba? Parang, gusto ko sumali next year ulit. Nung sa second year ko. Pero hindi na ako magkapasa ng painting. Sculpture lang talaga. Sabi ko sa sarili ko nun. Hindi ako magkapasa ng painting. Sculpture lang talaga. So, sumunod na taon, nagpasa ulit ako ng sculpture. Tapos di na naman nanalo. Pero nakapasok naman. Hindi nanalo eh. As in, walang, kahit sa semi-finalist? Wala. So, Really? yung second year ko, yun yung hindi ako nakapasok sa Shell. Sabi ko, inisip ko, paano makakapasok yung sculpture ko? Paano siya mananalo ng... paano ako makapasok ng ulit? Sunod na taon. So, ginawa ko, like, katulad ng ibang mga kakilala ko na nagsumasali ng competition. Inaaral nila yung competition. So, ako, nung estudyante ako, mahilig talaga ako sumali sa mga competition. So, pupunta talaga ako sa office. Diretso dun sa office para tingnan ko may mga bagong mga art competitions. Nasalihan ko talaga kasi pera yun eh. Estudyante ka, lahat ng mga racket, lahat ng mga competition, kukunin mo yan lahat kung estudyante ka. So, lagi ako sumasali sa Shell. Tapos, nung third year na ako, so hindi pa ako nananalo ng sculpture nun, no? Ginawa ko, inaaral ko yung mga previous winners. Ano yung nagtitake pa, bakit pasok to? Hindi lang siya sa concept, kumbaga. Minsan sa paano nila yung ginawa yung work. So tingnan ko, hindi lang din ako nakatingin sa trabaho ng mga dating winners. Tinitingnan ko rin yung mga nagja-judge. Kasi apparently yung mga nagja-judge din sa Shell, May bias yan. I mean, same faces. Same faces eh. So, yung kumbaga sila, meron silang aesthetic bias eh, kumbaga. Kaya itong artist na to na nag-judge dati. Alam mo yung aesthetic bias niya, gusto niya medyo flamboyant na sculpture na mukhang hindi solid piece or mukhang may movement, ganyan. So, gusto mo lalaruin mo sa, kumbaga ako nilaro ko dun sa paano siya titignan. Mukha siyang, unang tingin mo may wow factor. Pwede to. Medyo hindi siya static tignan. Kumbaga, mukha siyang may movement, ganyan. Doon ko siya nilaro eh. I mean, madali siya kunin kapag sumali ka sa mga collegiate na mga art competition. Hindi lang siya, kumbaga sa skill, pwede mo siya daanin sa ganun. Though, makikita mo rin na yung mga judges, ganun din nila. After nung nanalo ako sa Shell, na-realize ko, ganun nga. Ganun din talaga nila gina-judge. Kumbaga, wini-weigh nila yung kumbaga how it was executed, ganun. So, nung third year ako, nanalo ako na third place yung sculpture ko. Finally, nanalo ako, pasok ako, third place. Tapos, given that formula na ko, sumali lang ako pa ulit-ulit sa Shell ulit. Kasi basta, sa Shell Art Competition, basta hindi ka nakapag first place, pwede ka sumali ulit. Hanggang ngayon ba? Never ako nanalo ng first place sa Shell. First, yung unang third year ako, nanalo ako third place. Sumunod na taon, sumali ulit ako, nanalo ako second place. Sumunod na taon, pang fifth year na ako, extended na ako sa UP. Sumali ulit ako, nanalo ulit ako second place. Yung pangatlong taon ko pala na nanalo, 2 pinasok kong sculpture. Isa honorable mention. Isa second place. Isipin mo yung kinombine mo yung tatlong taon ko na winnings. Mas marami pa ako na winnings kaysa nanalo akong first place. Basta hindi ako manalo ng first place, pwede ako sumali ulit. So sali lang ako na sali. Ginagamit ko lang din yung formula na naisip ko na kailangan medyo playful yung
Hindi siya static tignan. Tapos yung ginamit ko pang medium nun, epoxy, yung non-sag na epoxy. So, dali siyang gamitin eh. Gawa ka lang armature, tapos build up ka lang. Tapos nung pinaka-third time na nanalo ako, nag-second place ako. First time ko sumali na cast. First time ako nag-resin, nag-silicone cast, ganun. So, na-apply ko na yung mga bago kong natutunan, ganun. Nanalo ko second place. So, parang, okay, may mga bago akong skill na natutunan. Pero yun yung parang formula ko sa formula ko sa pagsali ng kapag college ka, gusto sumali art competition. Aralin mo yung mga past winners, yung mga ano yung mga ginagawa ng mga peers mo or ano yung contemporary sa college nyo. Minsan lumayo ka sa ito parehas silang art style. Gumawa ka na something na medyo striking, na bago. Kasi minsan yung mga judges, titingnan nila yung sabay-sabay, side by side. Kapag pare-pareha sa paningin nila, minsan siniskip na nila eh. Kung ano yung nag-stand out agad sa paningin nila, minsan yun ay okay to. Mas okay to kasi hindi ka masyadong kasama dun sa pare-parehas na works. So kung harap ka something na para mag-stand out yung work mo, tapos yun, aralin niyo yung judges. Ayoko siyang gawing pero siya, maganda rin siyang, dahil nga meron aesthetic bias yung mga judge, aralin niyo yung mga judges. Kasi makukuha niyo yung appeal ng yung taste nila. Yun. Ang malaking factor siya sa manalo. That was fucking good advice, man. I mean, seryoso. So, that is the best advice you can ever get. So, i-clip natin yan, i-boost natin yan. Kasi, hindi lang siya true for art competitions, even art residencies. Kailangan mong aralin yung past na nakapasok, kung ano yung proposals nila, kung paano na ginawa, and kailangan mong aralin din yung board na mag-screen nung proposals na yun, kung ano yung mga advocacies nila, kung saan sila may biases, di ba? Kasi mga tao lang naman tayo. May sarili tayong agenda, di ba? And hindi naman masama yun. You just need to be smart about how you go about things. And pare, ang gandang insight nun. Sobrang ganda ng insight na yun. So, Carlo, what work ba? I mean, you've obviously done a lot of things. Ang dami mo ng experiment, ang dami mo ng mali with the medium. I mean, mali is not wrong. The mistakes are not bad. These are actually good things, especially for artists and of course for human beings, kasi that's how we learn better. Of all the things na you've created, of all the mistakes that you've made, what are you most proud of ba as a sculptor? As an artist? As an artist? Yeah. Work siguro. There's artwork siguro. May isang artwork akong ginawa. This is after 26. Ginawa ko to after I graduated na from UP. 2016. Title na work, Resurgence. So itsura niya, life cast ko ng mukha ko 2 beses. So ang isang mukha ko nakayuko. Tapos yung isa, magkadikit yung mukha ko, pati isang mukha ko sa isang ulo, pati isang katawan. Tapos yung isa, nakanganga na yung mukha niya above water. Yun yung pinaka ko siguro na work. Hindi siya nanalo sa GSIS, pero proud ako sa work na yon. Malaki siya? Life size. Mukha ko. 2 ulo ng katawan. May waterline siya. Parang yung isang muka gasping for air. At the same time, yung isang muka parang naka-submerge lang sa tubig. Still at naka-submerge lang sa tubig. Isa sa ko na memorable ko na work yun. Kasi siguro, feel ko, kung ano ako ngayon, nang dahil sa work na yun. Kasi, back in 2016, hindi ko pa alam yung direction ko as an artist eh. Yun yung actually, yung kapag graduate ka sa art school, parang saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Magawa ka na ng art? Sino yung kayo na mag-tap? Ganyan. Back then, yung artwork ko na yun, hindi siya nanalo. But I posted in social media. Tapos nakita to na yung dating gallery assistant ng
Eskinita. Kasi bago pala Eskinita nun 2017 kaka-launch pa lang. Si John Castolo, nakasama ko siya sa tumakbong student council dati sa UP. Friend din siya ng kapatid ni Sir Renato Abulan, si Enzo. Naging gallery assistant siya ni Sir Eski sa Eskinita. So nakita, since friends kami sa Facebook, nakita yung try mo mag-apply sa sa parang mentorship program ng Eskinita, which is yung Tuklas. So ako, sige, punta ako, attend ako ng mga ng Eskinita. Anyway, ito yung nagbukas sa akin sa pinto ng nakapasok sa Eskinita, naging part ng Tuklas. Eventually, sunod-sunod na from there, lahat ng connections ko from there, mga artists na na-meet ko, mga galleries na nakapag-show ako. Yun yung nagbigay daan sa akin kung ano yung trajectory ng career or trajectory ng art making ko ngayon. So, feel ko yun yung naging parang stepping stone ko, yung artwork na yun. Although nabenta ko ni artwork na yan sa isang collector sa Iloilo na sana mas nabenta ko siya ng mas mahal or sana hindi ko na siya binenta. Pero Yung may ganun talaga, may mga artworks. oo, pero nandun lang sa Iloilo yung artwork na yan. Pero feel ko yun yung isa sa pinaka-memorable piece ko. Kasi in some way yung piece na yun medyo rin siya personal para sa akin. And I usually don't do very, very personal works. Yun. Yeah. Ayun. Not all artworks are created equal. Yeah. I mean, syempre, lahat naman yung expression natin. Pero there are some pieces talaga na makikipagsuntukan tayo. Oo. Pag kinitik na hindi natin. Yeah. So, man, ang ganda ha. Tapos it came from a piece na hindi pa nanalo. So, it doesn't matter. I mean, there are some iba may some pieces na iba yung dating sa atin na iba yung value for us. Na kasi syempre iba yung market value and iba yung value for us So, I think these are the things that we should be very wary of. I mean, hindi wary pero very mindful of na may pambenta, may pang personal and may pang konsepto, alam mo yun. Minsan marami sa mga works ko yung mga alam kong hindi siya mananalo or may mga works ako na sobrang personal para sa akin na parang yun yung mga favorite ko Hindi yung mga nanalo sa mga competition. Usually hindi yun yung mga pieces na pinakagusto ko. May mga pieces talaga ako na sobrang talaga sa akin. Para sa akin lang to. Ganito. Kung ganun pare, why join competitions? Siyempre pera, di ba? Pero para prestige, ganun. Pero actually, nung isa sa mga ko, kaya sumasalang competitions, para sa akin validation kumbaga Personal validation. Kasi competitions is pinaka-close na para magkaroon ka ng bukod sa mga body of work at mga reviews sa mga critic, criticize yung work mo. Art competitions is also isipin mo na lang art competitions is peer-reviewed work. Yes. Kumbaga yung work mo sa art competitions, kumbaga sa mga scientific papers, pini-peer review yan, di ba? Para masabi ng mga tao na, uy, legit to. Kumbaga, kapag yung work mo ay ginudge na ibang artist, na professional artist na may career na at sinabi nila, uy, ito katanggap or may place to tanggap ko or citation ka sa ganito or ganyan, grand prize winner ka sa ganito. Technically peer-reviewed ka na ng isang artist di ba? Na may career na sa art. So, para sa akin, validation yun di yung work ko papasa to. Kumbaga ganun. Though hindi ko naman sinasabi na yung weight kasi ng pa rin yung career mo as an artist, hindi naman nakadepend yan sa kung nanalo ka sa competition na hindi. Laging sa body of work may isang friend nga ako, sabi niya na yun pa rin tinitingnan talaga. Yung body of work pa rin tinitingnan sa isang career. Kahit ako, minsan sinasabi ko sa ibang mga tao, kapag sinasabi nila, nanalo kasi sa competition, sinasabi ko lagi sa kanila na yung mga competition na kasi na sinasalihan ko, bonus na yun Kumaga sa buhay ng artist, ang competitions, bonus na yun. Hindi dapat yung buong career mo hindi
depende sa mga titles, sa mga competitions. Kahit sinasabi ko, kahit yung mga titulo ng mga national artists, 13 Artist Award, or nanalo ka sa ganito, bonus na yon sa buhay ng artist, hindi naman yun nag-encompass sa isang buong identity ng artist. Laging yung body of work niya, kung ano yung trabaho niya, na-produce niya, yun lagi dapat i-define sa kanya. Exactly. Yeah. The body of work should define the artist. Pero yung mga gato titles, yung mga credentials mo as nanalo ka sa mga competitions, hindi dapat ito nag-define sa pagiging artist, or hindi dapat ito nag-define kung ano yung maging direction mo sa art mo. Kung gusto mo gumawa ng mga art lang ng mga weird shit, gawin mo yun. Kung ano yung nag-define sa sarili mo, ano yung sa tingin mong mapoproduce mo. Maging true to yourself. Hindi mo kailangan maging kiss-ass sa mga judge, or hindi mo kiss-ass kanino man sa public opinion. Gawin mo lang kung nung trip mong gawin, di ba? Yun pa rin mas importante eh. Though hindi ka man manalo sa mga competitions. Kasi competitions, nandiyan lang naman. Pwede ka nga gumawa ng art piece mo na malayo sa totoong trabaho mo para lang manalo sa competitions. Pero hindi naman dapat yung direction ng work mo, ay, ito yung nanalo sa competition. Ito na gagawin ko habang buhay. Hindi. Yung mga trabaho ko nga nung nasa college ako sa Shell, hindi naman yung ganun itsura ng trabaho ko ngayon. Ibang-iba. Kahit yung mga ibang kakilala ko na may career sa art, yung mga winning pieces nila sa mga art competitions, hindi naman din yun yung mga trabaho nila, I mean, yung works sila ngayon. So, hindi nag-define din sa kung ano yung gusto nilang gawin, di ba? So, yan. Yeah, ang ganda nun, pare. Ang ganda nun. So, I couldn't have said it any better, no? Yeah, so, at hindi, yung, may mga circumstantial din, ano? Like, pare, umano ka, nag-start ka late. Those contests din, those awards, may mga age limits din yun eh. So kung mari nag-start ka 40, hindi ka na eligible for Ateneo, hindi ka na eligible for the 13 Artists Awards, di ba? Pero that shouldn't define nga what your body of works pa rin would speak for you. Totoo yun. Like si Van Gogh, hindi naman yun na-recognize during his time when he was alive. Ano? He got recognized after the fact na, ano. Masyado tayong sa mundo natin, masyado tayong binibigyan natin emphasis, masyado yung, nanalo ka sa gantong award. Yeah. Mga awards naman yan, ano lang yan, cherry on top lang yan, pero hindi yan yung buong pie, or hindi yan yung buong Yeah, and I think we should strive for the long-term career, not alam mo yun, the boost. Kasi yung next question ko is very practical, ano, kasi we can't change the fact na people are still enamored with these awards. Ano, na if you get introduced nyo, nanalo yan ng Metrobank, nanalo yan ng something, di ba? Or part yan ng ganitong residency, gano'n. Ano. I mean, people still... Iba rin kasi sa atin sa mga artists eh. Hindi sa papasayan kunyari may mga resume ka, may kita mo sa resume, pero sa artist kasi ang resume mo body of work mo eh. Irespetuhin ka kung gaano ka seryoso and kung gaano ka honest with your work, di ba? Hindi siya about the awards, pero yun nga, at sa larger world it still holds value din. So I think it's better din to strike a balance, pero yun nga, artist to artist, man, we would respect you more if your work is honest and good. Compared sa ginawa mo lang to for the sake of something. Diba? Kung agenda-driven siya, parang in terms of peer, parang hindi siya as maganda. Pero yun nga, pag choice mo yun, we would of course respect that. You would respect that kung gusto mo talaga ganitong style lang all throughout. No problem. Wala basta ganang trip. Basta ganang trip, di ba? Kasi at the same time, we're doing this din to survive eh. Di ba? If something works na for you, and it's feeding you and your family, it's sustaining, good, di ba? I mean, again, that's still your body of work and you're doing it kasi you needed to do that, di ba? And walang problema dun. Punta tayo dun sa konsepto natin for our group show sa Art Cube sa June 6. So, essentially, kami ni Carlo, we formed a collective kasi more on mga social realist kami and we saw a need to be together, to form a group and to be able to create shows that are
essentially socially relevant. Ano? And we're trying to find that balance din na, alam mo yun, na hindi siya as, kumbaga, grotesque. Kasi when you talk about feelings, it's when you put it out, nagiging siyang raw and not as aesthetic as, alam mo yun. Anyway, you know what I mean, and I can't put it into words now. Pero yung thing namin is to draw people into our works so that we can have a conversation about what's happening. Yun yung buong point. To draw people into our works and to have an honest conversation about what's happening to the world, without trying to repel them. Kaya nga drawing yung inaano natin. So, yung konsepto natin for our show sa ArtCube is forgetting. Can you discuss that with our audience? So, ang concept namin, ang tema rin ng exhibit namin sa ArtCube is about forgetting the passing of memory. Forgetting in a sense of hindi lang forgetting in terms of sa identity mo, forgetting sa mga past na nangyari, like forgetting in a scale of sa isang bansa, like colonization, yan. So, in all aspects ng forgetting about memories na nalipas or identity or mga bagay na pinaglipasan ng panahon, kumbaga. So, in-encompass niya yung kumbaga yung team namin, in-encompass yung iba't ibang mga aspeto ng memoryang nalipas. Di ba? Ayun. Yeah, kasi it's very relevant din sa mga nangyayaring mga taon ngayon kasi like everyone, even lahat naman siguro na nakikinig sa atin, lahat naman na pumasok sa educational system, mayroon tinatawag na history. So I don't know if may kulang bang reminder or pero we tend to forget things and things happen repeatedly, parang may circle of like what's happening now in the world, diba? With the wars, Middle East, with Israel, the US, and all the Middle Eastern countries, and sa Europe din with Russia and Ukraine, diba? And ngayon, Palestine, Pakistan and Afghanistan. Southeast Asia, we have Thailand and Cambodia bombing each other, and then may territorial disputes pa with China and alam mo yun, the West Philippine Sea part. So essentially, may mga similar things na nangyari in history regarding this. Pero it seems that, and there are patterns even the rise of strongmen that is happening now, nangyari na to before. So, if you're going to analyze what's happening in the world, and na-discuss to ni Ricky Carandang during his episode, yung kulang na lang is yung alliances The reason why hindi pa nagkakaroon ng all-out war is kasi people are refusing to be allies with certain countries. Like when the US was calling for NATO. Diba? Pero when that happens, like World War I, World War II, yung alliances, they happened na. Rumesbak na yung mga kailangan rumesbak. At kaya nagkaroon ng World War. Kaya tinawag na World War because nagkaroon na ng factions. And that is not really exactly happening now. Siyempre may mga factions na, may mga may mga under the table na nangyayari according to what we read online, pero not to the extent that World War I and World War II happens. Pero what I'm saying is, we forget these things and then we are still allowing these things to happen now, na magkaroon ng opportunity for the things that happened before to happen now, and it would be more detrimental kasi nagle-level up na yung warfare natin So, yung concept na sinasabi ni Carlo is about, not really about forgetting, but it's about fucking remembering. Yeah, so sorry ako na yung nagsasalita. Since group show naman natin to so I need to speak out din about it.
So there are 5 members dun sa Saysay. Mm. There's Carlo, there's me, Ben Simbulan, si Elwa Gonzalez, and then si K.R. Rogers, niya yung painting niya yung nandito. Triptych yan, hindi lang kasha dito sa background kaya hindi ko linagay yung dalawa. Na-interview na sila before. Interview na sila before. Check out nyo na lang sa link. Interesting stories interesting stories. And yun nga, ano yung plano mong piece? Can you discuss kung ano yung pinaplano natin as a group dun sa... Kasi we were given the main gallery Yeah. As in, that's yung sa Art Cube, yung gallery sa taas, that's where they hold the bigger events And first time natin mag-apply for a group show dun sa Art Cube. And medyo dun ko na-realize na, shit, ang laking responsibility yung binigay sa atin and malaking honor din. Kasi ibig sabihin, they recognize us as someone who can produce talaga a good show, ano? So can you and Tita Net, Art Cube, thank you po for granting us this opportunity. And yun nga, can you discuss about what we are planning dun sa, for our show? Siyempre gusto kong gumawa ng works na maganda. Magandang works, siyempre. Ako, per se, or buong... Ikaw muna. Ikaw personally. Ako... Tapos anahin natin yung ibang plans. Based on the meeting that we had earlier this year. Siyempre kaming lima ba tayo? Kaming lima. We have different naman. Kumbaga, magkakaiba kami ng medium, techniques. At the same time, kumbaga yung how we tackle yung subject matter. Iba-iba rin. Like, ako kasi focus ako dun sa yung process ko rin siya kumbaga na casting is creating impression, di ba? Impression doesn't last. Di ba? Iba ang impression over time. Di ba? It's part of, di ba, your identity, kumbaga. So doon ko pinapasok yung tema ng ng forgetting yung concept ko kasi meron isang molde pero different outcomes. Meron yung workpiece ko, meron isang molde pero iba-iba yung outcome. Pero yung iba-iba yung form pero galing sila sa isang molde. Kumbaga over time nag-iiba yung tsura niya. So siya, ganun yung concept ko kasi in relations din sa medium ko, sa technique ko. So, ganun yung nangyayari ko. So, part of forgetting na parang, ano pinanggalingan mo? Iba na siya dun sa ano ka ngayon, kumbaga. Ganun. Yun yung secret pa lang yun. Di ba? Makita nyo na lang sa Art Cube sa June. Yeah. Tapos, kung molds, ibig sabihin we're going to expect sculptures from you. Sculpture pa rin yung kumbaga yung process ko. Pa rin siya. Same pa rin naman. Pero, in a way na, papasok pa rin yung, kumbaga yung subject matter natin, yung tema natin, papasok pa rin siya dun sa process ko. At expecting ko rin naman yung iba sa atin, na same pa rin. Kumbaga, hindi lang naman visual in relation sa, rin naman. Like, gusto ko nga, KKR, sana siya, makapag-print. Because, mag-print si KR. Mag-print si KR. Sabi niya at least during our meeting. Yeah. Kasi nabagit ko kay KR kasi print is memory. Exactly. Yeah. Print is memory. Molding, casting is memory. Kumbaga lipas na memory na yan ng isang forma. Kumbaga ang print, galing siya sa isang inukit na bagay. Memorya siya ng isang original na di ba? Yeah. Same sa pagcast ang molde isang memorya na lang siya ng isang original na forma, di ba? So ang ganda nung paggamit ng medium sa subject matter. Tapos gusto ko siya i-highlight dun sa sana natin sa show natin. So medyo na-excited ako. Hindi ko pa siya tapos, so itatapos ko. Tapos ko na siya by lumabas na episode na to sana. Anyway, ayan. Si Elwa is going to make yung mga wall-bound works niya. Hindi pa sinasabi ni Elwa kung ano yan, marami tayong mga coming to para makita talaga ng experience ng mga tao. With Ben naman, wall-bound. Tapos even with mine, series of small works. Kasi yung basa ko dun sa tema is ironic Di ba?
na forgetting is not about not remembering eh. 'Di ba? So minsan deliberate siya, and minsan yun nga, when you say you forget, there are things that actually happen that you need to know about, 'di ba? So parang kumari, ito na lang, again, sneak peek lang to, sneak preview, hindi naman to yung actual talaga. Like, bala kong gumawa ng isang series na mga bagay na akala mo nakalimutan mo pero hindi. Tulad ng pagbike. Di ba? Hindi mo talaga yan. Once natutuhan mo kung paano magbalanse sa bike, it's something na you never forget. Di ba? Pero sometimes it's so innate na you forget na you know how to. Di ba? So, parang ganun. Again, sneak lang to. And we are also planning to make a mural as part of our exhibit na lahat kami mag-contribute dun sa mural na yun. So, again, it would be worth your while na pumunta kayo dun sa Art Cube exhibit namin. We've prepared, we got news last year na we were going doon, we had a spot dun sa main gallery dun sa Art Cube, and we've prepared almost a year for it, as in we've poured everything here. We had a lot of discussions, we had a lot of back and forth kung ano mga gagawin namin. So we really curated a show that would be worth your while when you visit it. Ano? And yun nga, kasi alam naman namin na you'll be going pa to Makati. Syempre not everyone naman is from there. And yun nga. So please, the show title is Forgetting. We've explained that na during the podcast. And yeah, so forgetting will be, pero remember, Don't forget. Forgetting Art Cube June 6, that's a Saturday. Thank you, Ma'am Net, for granting this, and the whole staff of Art Cube for giving us this opportunity to showcase our works. Ano? So it's on June 6, usually around 6 p.m. na yan, 5-6 p.m. May food doon, masarap yung food nila. There's beer then, and syempre there's of course our works. Ano? So, man, thank you, Punch. for this. We will be, and you are the first sculptor na in-interview natin. So, Actually, kapitbahay kami ni Pancho. Dito lang ako nakatira sa likod ng Studio Maya. Pero ngayon lang ako nag-guest. Like, kasi marami naman of course considerations for this. You know? Yeah. And yung timing din on, kasi we're making things din very, for the art na podcast, very broad. Now, we're trying to hit a lot of disciplines. And we're trying to hit din a lot of processes and stuff. Pero yun nga. So, maganda rin na ngayon yung timing ni Carlo. Kasi tiniming talaga namin to promote the show. And si Carlo is the best one to promote it. So, anyway, yun lang, man. Thank you. Thank you, Punch. Thank you. So, release natin to. Thanks. Thank you. Magbabay muna si Cholo. Bahama na. Magbabay ka muna, Cholo. Bye-bye. Magbabay ka muna. Punta kayo sa show namin.